Ayan na si Tatay Digong, mga kababayan. Ay, nandito po, kasama natin. Ito po, kasamahan ko. Yung isang congressman dyan, gusto niya dapat i-showcase daw si Presidente. At kapag taas ang showcase, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipa-contempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Tatay D, sige na po. Kami po'y handang-handa. Kung hindi po handa ang Kongreso, kami po dito sa agenda ay handa kahapon Magalit pa. sa atin yung mga kuwad ko. At ikaw handa, sila hindi. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan sina Attorney Harry Roque, Attorney Panelo at Madam Karina mga kababayan. Totoo ang balita mga kababayan na naduduwag itong mga tuwad ko. Nang nalaman nila na kagabi nasa Manila na ang ating dating Pangulo na si Tatay Digong upang harapin ang mga batikos at katanungan na mayroon sila. Na sino ngayon ang duwag mga pulpul na kongreso? Sarap niyong batukan Ngayong nandyan na ang Tatay Digong hindi kayo dadalo? Aba napakakapal naman talaga ng inyong pagmumukha na pinapagod nyo na lang at sinasayang ang oras na mayroon itong mama na si PRRD. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag nyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na dinagsa ang harap ng Batasan Commonwealth ng mga Duterte supporters upang ipakita ang kanilang nag-aalab na support kina VP Sara at Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ayan na si Tatay Digong mga kababayan. Nakados ka kasi bigyan to. Hindi ka mag-adjust. Di ba ating malamang hindi ka naman ang posisyon. Okay na. Ano? Ang yayabang ninyo ngayong napeste ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at sisipot sa Kongreso. Tayo naman ngayon ang umayaw. Ano ba yung mga sinasabi ng mga Tuwad Committee meeting? Be man enough. Ang gagaling nila. Tatapang nila. Hindi daw man enough ang ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nilang mamamatay tao. Yan. Meron pang kinakailangan naman, nanumpa ka rin ng iyong panunumpa na bilang isang nagsisilbi sa bayan ay rerespetuhin mo ang mga proseso. So dapat sumipot ka. Ayan. Tapos meron pa, ay naku, kapag sisipot yan, propaganda lang yan. Ay naku, hindi ko maintindihan. Kapag hindi sisipot, hindi daw maninak. Kapag sisipot naman, propaganda lang daw. Ano ba talaga yan? Alam mo sa totoo lang, nakita nila kung paano na-balljack ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang antivirus sa Senado. Antivirus na yun nag-aaral yun. Hindi yun nagbabasa lang kahit paano, nagbabasa rin yun, may portable utak yun. Pero at least, credit kay antivirus, binabasa niya ahead of time. So although interpretive reading rin siya, gaya ng mga Tuwad Committee members, kahit paano naman, binasa niya ahead of time. Pero dito sa Tuwad Committee, halatang-halata, first reading. Nakakala mo, ang galing-galing nila. Yung isang congressman dyan, gusto niya dapat i-showcase daw si Presidente. At kapag taas ang showcase, syempre contempt na yun. Subukan nyo ipa-contempt. Baka dyan na matapos ang administrasyon ni Marcos pag pinakulong nyo ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siguro naman, may enough political sense kayo na magagawin yun dahil alam ninyo, baka mag-people power na naman, no? Pero ako, sige, pa-arresto nyo para matuloy na nga siguro yung people power na yan. Dahil, kailangan matapos na yan, no? Mantakin nyo. Ang dami-daming bagyong dumarating. Tuloy pa rin ang Tuwad Committee hearings. Ano bang mabuting nagagawa niyan doon sa mga biktima ng bagyo? Mantakin nyo, isang buwan, 3-4 na bagyo na napakalalakas. Tuloy-tuloy pa rin ang Tuwad Committee pag-aaksaya ng pera ng bayan. Alam niyo mo, hindi maliit na perang nagagastos dyan.
Unang-una, ang lalaki ng mga sweldo ng mga mokong na yan, na wala namang ginagawang batas. O pangalawa, siyempre maraming gastos yan, yung pagkain, yung media, o ano ba yan, no? Samantalang sana lahat yung ginagastos nila dyan sa kada TWAD committee hearing nila, binigay na lang nila sa mga biktima ng bagyo, dinamahal pa sila ng tao. At siyempre, alam naman natin na kapag sila nagpa-power tripping, nakikita ng taong bayan, hindi naman sila napamamahal dyan. Lalong nabubusit ang tao sa kanila dahil alam nila na mapang-api at talaga mapang-abuso sa kapangyarihan itong mga congressmen ito. Pero ano yan, itagaan yan sa bato. Karamihan ng mga tatakbo dyan sa miyembro ng TWAD committee, matatalo. Yang Luistro, walang panalo yan. Wala na yan. Yang Fernandez, walang panalo yan. Baka number 3 yan sa pagiging gobernador dyan sa Laguna. Okay? Hindi ko lang alam maabante kasi yung kalaban Tama, no, mga kababayan? Huwag na nating paupuin pa o bigyan tsansa pa itong mga pulpul na kongreso ng matauhan na akala nila siguro buong buhay nila nasa kapangyarihan sila. Ang kakapal talaga ng pagmumukha. niya, yung abante naman niya, walang laban niya kapag tumakbo yung Sandy Ocampo na naging kaklase ko sa Kongreso dahil siya talaga ang nananalo dyan sa distrito ng Santa Ana. Bago si Sandy Ocampo, yung nanay niya. Tatay pala niya. Kaya lang balita ko, medyo nadidepress si Congresswoman Sandy Ocampo kasi namatay nga yung tatay niya kaya hinahayaan niyang tumakbo yan si Abante. Pero nung nandyan si Sandy Ocampo, talunan niyang si Abante, no? Well, sige, ibigay na natin yung sa Antipolo na talaga namang mananalo siya kasi sila ay kaalyado ng Puno at saka ng mga Inyares, no? So anyway, sige, mananalo naman yung taga Antipolo, no? Pero Barbers, may tulog yan. Although hindi siya tatakbo, yung misis niya may tulog yan dahil talaga namang matindi ang laban ng Matugas at saka ng Barbers. Mantakin mong ikaw ay maging anti-Duterte sa Mindanao. Sinong susuporta sa'yo? Isang punta lang dyan ng mga Duterte sa probinsya ni Baber para sabihin, huwag niyong iboboto ang taksil sa mga taga Mindanao. Talo na yan. So, enjoy your remaining term while you can. Dahil sa ginawa niyo sa TWAD Committee, mukhang malapit na ang pagtatapos ng inyong mga karera dyan sa Kongreso at sa larangan ng politika. Sabi sa inyo lahat ng bagay subject to karma. Akala nyo, magagaling kayo ngayon dahil kayo ay nakakakontem pag nasa loob ng Congress, subukan nila magganyan-ganyan sa labas. Pwede hindi sila nagaganyan-ganyan ng asta sa labas ng Kongreso. Kaya lang sila nagaganyan-ganyan kasi alam nila may sergeant at arms sila na pwede magpa-aresto ng mga taong naroon mismo sa Kongreso. Ilabas mo yan sa Kongreso, wala yan. Hindi yan pwede maglaban. Hindi yan pwede magyabang. Ay nako, totoo po yan. So anyway, ano ngayon? Kung ano-anong paghahamon ninyo kay FPRRD. O ayan, napeste sa inyo yung matanda. Napeste. Naalala nyo, sinabi ni FPRD, sipain ko kaya yung mga TWAD committee na yan. Tapos sabi niya, sino yan, Luistro na yan, di ko kakilala. Totoo na bakit si Luistro first timer lang yan. Mayor yung asawa niya, ng isang maliit na taon sa Batangas. Pero hindi na makakilala yan, no? Hindi para maging kakilala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. No? Ay nako, at syempre alam naman natin, Barbers, yan, no? Talaga nung panahon ni Duterte, siya ay for war against drug. Tapos ngayon, ibang tono, no? Syempre, alam mo na yan. Medyo naiintindihan ko naman yan kasi kapag ikaw ay hindi sumunod dun sa namumuno sa Kongreso, ay ikaw ay walang biyernes, walang kadatungan ang iyong distrito. At kapag walang kadatungan ang iyong distrito, walang SOP. So, SOP talks. Kaya kinakailangan sambahin ang tambaluslos sa mababang kapulungan. Pero anong balita? Abay, sa ayaw at sa gusto nyo, sisipot pa rin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Abay, samahan natin ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Huwag natin pag-isahin si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ipakita natin kay Presidente Duterte na mahal pa rin siya ng taong bayan. At pangalawa, ipakita natin sa mga TWAD committee na yan na between them and the former president, mas maraming nagmamahal kay dating Presidente Duterte. O ano? Tayo ba sasamahan niyo sa Presidente Duterte? Sana naman. Dapat naman mapika na tayo. No? Ang problema tayo sa ating mga Pilipino. Siyempre, matik yan, Atty. Harry Roque. Ating abangan niyang hearing na yan, no? Hindi tayo pahuhuli dyan. Hindi tayo nagagalit. Kita nyo nga yan, kawawang-kawawa yung mga biktima ng bagyo. Abay, walang nagagalit. Sa Espanya, di ba, dun sa ating huling spokes hour, binabato ng putik sa galit ang mga hari ng reyna dahil siya ang simbolo ng soberenya ng bansang Espanya. Pero tayo, walang nagagalit. Bibigyan ng konting ayuda, nagpapasalamat pa na parang nanggaling sa mga bulsa ng politiko. Galing din naman yan sa ating mga buwis. Galing din yan sa ating sikap at ating mga luha, lalong-lalo na yung sakripisyo ng mga OFWs. Di ba? Kaya dapat yung pagpapakita natin, pagsasama natin kay Presidente Duterte, kaya nagpapakita ng unang-una, patuloy na pagmamahal sa kanya. At pangalawa, pagkutsa sa ginagawa ng tuwad na namumulitika, sinisira mga Duterte sa panahon na kinakailangan talagang tutukan ang mga pangangailangan. Lalong-lalo na yung mga pobreng naging biktima ng mga bagyo. Hindi ko maintindihan. Talaga naman napakalalakas ng mga bagyong dito.
Bakit naman hindi pa itigil muna yan at talagang lahat kayo magsiuwian sa inyong mga distrito at tulungan yung mga naging biktima ng bagyo? Ay nako, pero alam niyo kung bakit? Well, kasi meron akong source na napakinggan talaga ang dalawang miyembro ng congressman na kada birada nila kay Duterte at sa kanilang aliado ni Duterte, may bayad. At ang usapan nga doon sa narinig ng source ko, nakuha mo ba yun sa'yo? Magkano ba yun sa'yo? Depende sa banat, yun ang makukuha mo. Anywhere from 1 to 10 million ang bayad. Sino ba ang nagbabayad niyan? Saan ba nanggagaling ang pera na yan? Hindi naman yan galing sa personal na pera ng Tambaluslos. Galing din yan sa taong bayan. Matakin nyo, ginagamit yung sana pera para sa flood control para banatan ang mga Dutertes at ang kanilang mga kaalyado dyan mismo sa Tuwad Committee. Totoo po yan, ha? Meron po talaga akong nakarinig sa kanilang pag-uusap habang sila ay nasa banyo. Di nila alam na may tao dun sa cubicle na nakikinig. O sa takdang panahon, ilalabas po natin yan. Pag meron naman talagang takdang panahon sa lahat, antayin po natin yan. Hindi naman forever yung pagiging makapangyarihan. Ako dyan po sa talagang kasaysayan ng Kamara. No? Ako po Correct. estudyante pa lang, nagtrabaho na dyan, naging miyembro ng Congress. At ngayon, naging biktima ng pang-aapi ng mga kongresista. Wala pong nagtatagal dyan. Wala po talaga. Miski po yung mga dynasty na akala nila na forever and ever sila, wala pong forever. Natatapos po lahat yan. Kapag natapos po yan, meron talagang katarungan na mangyayari. So antayin natin yan. Huwag kayong lasing sa kapangyarihan dahil hindi po yan forever. Pero ngayon, ang pagkasunduan natin, samahan natin ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Kongreso dahil yan ay mensahe. Unang-una, mas naniniwala tayo na mas naging epektibo ang liderato ng Presidente Duterte, hindi lang Tama. pagdating sa resolba ng problema ng peace and order, kung hindi, mas mabuti ang naging buhay ng mga taong bayan ng mga panahon ni Duterte. Talaga namang hinahangaan yung ating paglago ng ekonomiya ng panahon ni Duterte. O, di ba? At yun nga, pati airport natin, most improved. Ngayon, the worst airport. Hindi ko pa napag-uusapan yan. No? Pero matagal ko na binabati ko yung mga nasa DOTR. Ano ba naman yan? Ayan na, lumabas na. We are the worst airport. Ano bang gagawin natin? Bakit nandiyan pa rin nakaupo mga taga-DOTR? At ayun na nga ng mga kababayan, narinig natin si Atty. Harry Roque na ngayon ay dumako naman tayo dito kina Sir Panelo at Madam Corina, no, na kung saan ay napag-usapan nila na tila'y naduduwag na dumalo itong sina Kong Barbers, no, at ang mga kasamahan niya na harapin itong si Tatay Digong. Ating panoorin ito mga kababayan. Kausapin nga po natin dating Chief Presidential Legal Counsel. Dati ba? Hindi ba hanggang ngayon? Hindi. Dati. Dati lang. Okay, si Ginoong Sal Panelo ay narito po sa aming studio. So, but you continue to give him legal advice, I suppose. If he asked, If he asks. I don't give unsolicited advice. Especially if he doesn't pay. Loko lang. Binibiro lang kita. Friends. Okay, so, ano po ba ang balak ninyong gawin? Talagang balak ninyong, parang sugod ha? Ang Hindi, pagpunta kasi- ninyo sa Quadcom hindi. bukas. Ang sabi niya, pupunta ako bukas kasi yung mga parinig nila na nangangantaw pa sila, natakot ako. Nagpunta na nga ako eh. Bakit naman nila i-cancel nang hindi ko nalalaman? So Aha. kaya, para patunayan sa kanila na lalaki kung may isang salita, pupunta ako. Ayun. Papakita ko sa kanila. Well, ang lahat ng sinasabi po ngayon, Ginoong Panelo ng mga taga-Quadcom like Congressman Berhel, may nakausap na po ba daw kayo sa Quadcom kasi wala pa daw silang nakukuhang opisyal na abiso ng pagpunta ni Pangulo. Eh kasi mukhang tinext ko si Congressman Ace. Congressman Ace, hindi niya sumasagot. Nag-text ako sa'yo, pwede kitang tawagan kanina pang just after lunch. Eh sinasagot niya yata ako doon sa press con niya. Kasi sabi ko sa kanya, we're going there para pakita na gaya ng pangako niya. And para humingi ng 10 days marathon hearing. Para hindi na siya pabalik-balik. Okay. Saka para tanungin kayo kung ba't nyo i-cancel na wala kaming prior notice. Eh sinagot yata ako ni Kong Ace, hindi may prior notice kami. Kanina nyo pinadala. Ba't walang natanggap si Presidente? So parang ang lumalabas po mula sa pahayag ninyo at pahayag po ni Congressman Barbers ay miscommunication? Palagay po ninyo? Mukhang wala kami, we're not on the same page. Okay. Pero wala naman pong sadyaan. Tingin wala. ninyo, walang sadyaan. Basta, ang problema kasi, hindi ko sabi nung may nagsabi sa akin, in-email daw nila. Email, hindi pa nagbabasa ng email si Presidente Duterte. Dapat siya, tinawagan nyo na lang. Pero ang dami nyo naman pwedeng tawagan eh. Alam naman nila ang mga telepono ng mga malapit sa kanya. Maybe oversight? Eh, Because kung hindi naman po sadya, ang tanging kasagutan lang po dyan, maybe oversight or miscom. Pero the point is, he's here, he was here since yesterday, at talagang pupunta siya. Okay. Eh, tinanong ko nga siya, ba't nagbago isip mo? Sabi niya, kasi nga, ang kukulit nila, tapos nangangantya ko, takot daw ako. Of course, hindi ako takot, kaya nandito na ako, para magkaalaman na kami.
Kung ano ba ang gusto Okay. talaga nila. Okay, Ang sila Makabayan Block daw po, Ginoong Panelo, handa raw kayong harapin kung gusto po daw talaga ni dating Pangulong Duterte makipagtalastasan. Ano bang ibig sabihin ng makipag-talastasan? di ituloy ang hearing siguro. Oo, hindi mas lalong magaling. Okay? At mag-debate, mag-usap. Hindi, Kasi okay. sayang naman po ang panahon ng dating Pangulo, nandito na. Oh, sayang nga naman. Correct. Pero Makabayan ba, does it speaks for the entire committee or not? Ayun, ang tanong. Pero meron po silang alok na magkaroon ng pag-uusap. Hindi kailangan yung formal para... Ayun, opisyal lang po ang papatulan. Para, naman, uulitin na naman. Ulit-ulit lang. Ang offer po ni Ginoong Barbers ay from the 21st onwards, name your date. So, ang Pangulo po ba, ang dating Pangulo po ba ay willing maghintay? Kasi sila po daw ay mag-aaral pa ng lahat po ng mga testimonya, lahat po ng ebidensya, bago po isalang muli ang dating Pangulo. Akala ko ba sila nagmamadali? Bakit ngayon biglang Ayun, hindi sila handa? okay. Di ba? So, Ewan ko, tatanungin ko si Presidente mamaya kung ano. Kasi ang point ni Presidente, alam naman nilang wala akong pera. Hindi ako mayaman eh. I rely on my retirement fund. Pag pumupunta ako rito, ang dami kong kasama. Kasi nga, may mga security is entitled to it. May staff. Pupunta ka rito, kakain ka rin. Papakainin mo sila lahat. Kaya gusto ko, sabi niya, tapusin na natin. Di ba ganyan din siya sa Senate hearing? Na sumuko yung mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito, tapusin na natin to. Ayaw, balik-balik. ayun, baka Pero inaantok alam na mo, sila. Corina, the point of the president, the former president is, ang sabi nila, natatakot, may tinatago, kaya ayaw pumunta. O nandito na nga eh. Nandito na. O, nasaan kayo? So, ang inyo pong kontrahamon, nandito na ako, kayo ang mag-adjust. Kadali na lang naman eh. I cannot understand. Kung hindi preparado ang witnesses, di siya ang tanongin nyo, di ba? Kung siya lang mag-isa, isang oras, pwede naman eh. Si VP Sara naman po daw ay handa ring humarap sa Quadcom. So, nakausap na po ba kayo ni VP Sara? Yan sabi niya, handa siya kung gusto niya makipag-away. Ayun. Ayan, babaguhin na naman nila context eh. Okay. Ang problema dito sa Pero mga tao nagbibiro dito, lang po kayo, no? nagbibiro, ayaw ko kung nagbibiro si Inday, pero tumatawa siya eh. So, alam po ninyo, Iba talaga ang atake ng mga Duterte, no? Iba ang bira pagdating sa usapin ng politika. Kaya yung mga pulpul na kongreso, dahil wala silang magawa. ang problema sa kanila, they take the words of these two out of context and literally, kadalasan, dapat kilala na nila ang presidente. O tingnan nyo, doon sa Senado, meron mong bagong sinabi siya doon na hindi natin narinig. Wala. Well, Paulit-ulit lang naman sinasabi. nakasabit pa rin po yung yung tanong na basihan na po ba daw lahat ng kanyang testimonya para dalhin po ito sa ICC? Tama na, yung po daw ay pag-aamin. Ito po parang nakabinbin pa rin ang mga argumento hanggang ngayon. Wala naman siyang inaamin doon. Pinagpipilitan nila, may inaamin. Hindi ba nung sinabi niya, I have my own death squad. But before he said that, he prefaced it with, death squad is being loosely used. O, dapat nalaman na nila na pag ginamit niya, ibang ibig niya sabihin. Kaya nung sinabi niya, ako po ay magaling sa intriga, cywar. Kaya ako naging presidente, magaling ako mag-intrigue. Iniintriga ko yung mga kriminal, kaya sila nagpatayan. Kaya sila ang death squad ko. In that sense. Pero never siya nang umamin. Kaya hindi ba, buti pa ito si Senador Coco, nung tinanong siya ng isang kaibigan natin, sabi niya, ano masasabi mo sa mga sinasabi? You have to listen and read the transcript in its entirety. Kasi may sinasabi si Presidente Duterte, binabago niya yung pangalawa. Pangatlo, iba na naman. Kaya, tingnan mo kung ano ba, nagbibiro ba ito o totoo ba sinasabi nito. Kasi Okay. pag sinabi niya na may kanyang death squad, tuturo niya naman yung mga pulis. Nagtatawa na naman sila. O tapos sasabihin niya, hindi, ang instruction ko talaga ganito, ganyan. Okay, so huling tanong na lang po. Okay. Papayag ba naman si dating Pangulong Duterte na mag-guest po sa amin dito? Ay, di, Sa aming programa. Malakas ka naman kay Tatay Digong. Sabihin ko mamaya. Tatay D, sige na po. Kami po'y handang-handa. Kung hindi po handa ang Kongreso, kami po dito sa agenda ay handa. Kahapon Magalit pa. sa atin yung mga quad ko at ikaw handa, sila hindi. Mauuna kami. Parati kami nauuna dito Palagi nga. sa BNC. Maraming salamat, dating Chief Presidential Legal Counsel. Salamat po sa inyong panahon. Marami pong At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong sina Atty. Panelo at si Madam Corina, no, na kung ang Quadcom duwag humarap sa inyo, Tatay Digong, mas mabuti pa nga magbigay pahayag ka sa harap ng media, no, kamukha kay Madam Corina, nang masupalpal mo na lang on live ang mga duwag na tuwad. Na ngayon dumako naman tayo mga kababayan dito sa video na ito, no, na kung saan dahil nalaman na pupunta si Tatay Digong ngayong araw, no, sa Batasan Commonwealth upang harapin tong mga Quadcom, nagbigay ng suporta ang taong bayan, no, lumabas sa kanilang mga pamamahay. Makita lamang masulyapan lamang ang dating presidente na si Duterte. Ang dating presidente na si PRRD. Ating
sa SB Park at kayang-kaya natin itong punuin. Oh. Okay na! Ayan po mga kababayan, oh. Oh. Ay, ma'am, kumusta po? Ay, opo ma'am, ingat po. Ayan ha. Ayan. Tayo po ay nandito ngayon. Ay ma'am, kumusta? Sir, kumusta po? Ayan ha, nandiyan sila Ma'am Karen, ha? Ang Inday Na Girls. napakakulong lugar ng araw. Ayan, ayan. Dito sa lugar mismo natin ito, dito ay may madilim na nakaraan. At damang-dama natin yung panahon na hindi pa si Presidente Duterte sarit-sarit krimen, sarit-sarit pangyayari na dulot, lahat ng krimen dito dulot sa illegal na droga. Yeah! Duterte! Libo-libo pamilya, biktima sa droga ang kanilang mga anak. Alam naman natin, pagka ang Ate, isang ano ba? membro ng Wala pamilya, natin to. ito ay nalulod sa droga, Ayan na. lahat ng paghihirap, lahat ng pagsasakripisyo, unang-unang nararamdaman ng membro ng pamilya. Pag wala nang manakaw sa pamilya, kapitbahay na ang nilalakawan. Tama, tama! At dumadayo na sa iba't ibang lugar para magnakaw. Tama, tama, sir! Kaya ang patayan sa atin dito noon, araw-araw may pamilyang lumuluha dahil biktima sa krimen na dulot ng illegal na droga. Yes! Wala nang tayong masasandalan noon dahil hindi natin maramdaman na ultimo ang ating mga kapulisan na wala na tayo ng tiwala. Tama, tama! Dahil karamihan sa mga illegal na droga, pusir, ay sila na, ay mga asset na nila. At ang kawawa ang nabibiktima, yung ating mga ordinaryong pamilya. Tama, tama, sir! Saksi ako sa araw-araw na krimen na nangyayari. Ilang nanay, ilang magulang, ilang ate, ilang kuya ang umiiyak bilang kapitan ako ng Barangay Batatan Hills noon. Bilang kanupulo ang Distrito 2, Payatas, Holy Spirit, Silangan, Commonwealth, Sentro ng Krimen. Lahat yan ay dulot ng illegal na droga. Hindi mo na malalaman kung kanino ka magsusumbong dahil halos lahat ay involved ng droga ang ating akala ating masasandalan. At alam naman po ninyo, ang inyong abang-likod, Ultimo Police Station, niralihan natin ito dahil kalamak na ang droga sa ating lugar. Nagkaroon tayo ng tunay na kakaibigan at tunay na pagkasenso dahil nung ang ating presidente ay si Presidente Duterte na. Natakot ako pag ikaw ay kriminal na nakulong ka, walang ibang hinangad ang mga kriminal na nakulong kundi makalabas. Lalapitan ka, sasabihin, gusto mong makalabas? Ito gawin mo. Idiin mo ang Presidente Duterte, idiin mo ang mga nanghuli sa iyo at ikaw ay makakalabas. Nakakalungkot po dahil tayong nakinabang, tahimik tayo. Nakakalungkot na nagkaroon tayo ng mapayapang pamumuhay yung panahon ni Presidente Duterte ay walang tibok tayo. Pero sa pagkakataon po ito, bilang kilala ninyong leader din dito sa Distrito 2 na ito, Atty. Vic Rodriguez, ako mga kababayan. ay nakikiusap sa inyo, tulungan natin ang presidente natin na sumagip sa kadiliman nung panahong magulo ang ating distrito. Wala ho tayo usaping politika rito. Ang pinagtatanggol natin dito, ang taong nagbigay ng kapayapaan, kaginhawaan at paramdam na may gobyerno. Kaya, ako po ay muli nagpapaalala sa inyo. Saksi niyan man po ninyo, buhay ko, tinaya ko rin para sa magkaroon ng kapayapaan ang ating lugar. Bilang isang tatay nyo rin, sana po magkaisa tayo, ipagtanggol natin ang Tatay Digong natin. Tatay Digong na walang ibang hinangad kundi magkaroon ng katahimikan at kapayapaan. Kaya po, sa inyo,
kailangan na naman po natin ipaglaban natin ang ating karapatan. Naulitin ko, wala po sabihin politika rito, ang usapin dito, suportahan natin ang taong nagmahal sa atin. Ang taong nag-angat, nahuli ng makabuhay natin. Ay, nandito po, kasama natin. Ito po, kasama ko. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong malaking suporta na nangyayari ngayon no, sa harap ng Batasan Commonwealth upang dagsain nga ang pagpunta o pagharap ni Tatay Digong na ngayon ay dumako naman tayo dito sa balitang ito. Na ngayon ay dumako naman tayo no, dito sa balitang dumoble o triple no, ang bilang ng mga adik ngayon sa ating bansa under sa bangag na administrasyon. Grabe naman talaga. Ating panoorin ito. This time we are going heavy on the supply side, chasing after the big guns, the big suppliers, the main men involved in the importation of drugs. Mas palalakasin ng Administrasyong Marcos ang kampanya nito laban sa illegal na droga. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kabilang ito sa tinalakay nila sa pulong kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ang patawag na pulong ay may kaugnayan na rin sa mas makabagong paraan na ngayon na kalakalan ng illegal na droga kung saan ginagamit na rin ang cryptocurrency. Kasi pataas ng pataas ang seizures on the ground, pero puro maliliit, puro 1 kilograms, 2 kilograms. Obviously, there's something wrong kung puro ganun lang nahuhuli. So, the drug trade is more sophisticated now. They use more sophisticated methods in distribution. They use cryptocurrency to hide their proceeds. So, it's a different war altogether. Sa pulong naman na naganap ngayong araw, kasama ang ilang law enforcement agency, natuklasan na talamak pa rin ang illegal drug trade sa New Bilibid Prison. The meeting was between SOJ, the Chief PNP, and the Chief ng PDEA. Sila nag-usap po tungkol sa number one source ng drug trade is apparently still inside Muntinlupa Jail. And they're taking proactive steps para ialis na yung mga high-value detainees sa loob ng Muntinlupa and setting up a maximum security facility somewhere in the Philippines. Paliwanag ng kalihim, malalim ang problema ng illegal drug trade sa NBP at patuloy na ang ginagawang investigasyon sa mga posibleng sangkot dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alam niyo ba? Siyempre, no? 25 anyos na ako nagtuturo ng batas. Ang sabi sa akin ay isang law office ang gumagawa ng mga tanong nila dyan sa TUAD Committee at saka dyan sa Committee on Good Government. Kaya naman, kung mapapansin nyo, kompleto pa visuals sa mga congressmen. Naniniwala ba kayo na silang gumawa ng mga visuals? Kapatid daw kasi ng PR ni Tambaluslos ay may isang malaking law office at yan ang tagagawa ng mga tanong. Kaya ang mga congressman, gaya rin ni Ontivirus, merong portable brains. Pero, yun nga lang, first reading sila palagi. Si Ontivirus, at least nabasa na yung script ahead of time. So, meron na siyang, kumbaga, nag-e-emote na siya. Pero, pansinin ninyo, pag tatanong, nandun pa rin siya sa script. Kasi nga, hindi naman sila nag-iisip yung mga tanong na yan dahil medyo legal ang pinag-uusapan. So, ganyan din po dyan sa TUAD Committee, no? At ako, pinaaresto nila nung minsan at ngayon, pinapaaresto. Kaya lang nilang paarestuhin ang gaya ko. Na alam nila na kapag pinaresto nila ako, wala namang magpi-people power. Pero subukan nila ngayon ipakontempt. Naku,